Kamusta po mga katambay? Muli po si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po nakakalungkot po ang ating kukumentuhan sa kabila po ng tinututukan po ng ating gobyerno ang West Philippine Sea, South China Sea at mga Duterte at kasama na si Kibuloy. Yun na lang po halos araw-araw. Idagdag na natin ang wala pa rin tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa nilang pagsulong sa Chacha o sa PI. Diyan po umiikot ang ating gobyerno. Pero dito po sa pangailangan ng taong bayan, medyo napakabagal po ng kanilang ginagawang solusyon po sa atin mga katambay. Ito po, naglabas po ng survey na naman po. Sinurvey po ang talagang pangunahing pangailangan ng mga Pilipino, pagkain, yung pagtaas ng pagkain. Ito po, napakataas po ng inflation at pagtaas ng bilihin sa ating bansa. Pero wala pa pong solusyon ang ating gobyerno. Pakinggan po natin mga katambay. Muling nanguna ang issue ng inflation rate sa top urgent concerns ng mga Pilipino. Base sa resulta ng March 2024 survey ng Pulse Asia, top 1 pa rin sa urgent national concern ng mga Pinoy ang pagkontrol sa inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyong binabayaran ng mga consumer. Mula sa 1,200 adult respondents na sumagot sa survey, nasa 70% ang nagsabing ang pagkontrol sa inflation ang kanilang urgent national concern, habang pumapangalawa naman ang usapin ng aumento sa sahod ng mga manggagawa. Samantala, ikatlo naman ang paglaban sa korupsyon sa gobyerno. Pang-apat ang paglikha ng mas maraming trabaho at nasa ikalimang pwesto ang issue ng pagtugon sa kahirapan. Kahapon iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na bumilis sa 3.7% ang naitalang inflation rate sa bansa noong March 2024. Mas mataas ito kumpara sa 3.4% na naitalang inflation rate noong Pebrero. Paliwanag ng PSA, pangunahing nakaapekto sa pagbilis ng overall inflation ang mataas na presyo ng bigas sa bansa. Pag tumataas yung presyo ng bigas, talagang malaki yung contribution niya. Sa overall inflation natin, sa all income na 3.7%, ang rice inflation ay nag-contribute ng 1.8 percentage points, mga 48% ng overall inflation. Sa forecast ng PSA, posibleng magtagal pa hanggang sa buwan ng Hulyo ang mataas na inflation sa bigas. So ang expectation, it will actually increase strongly hanggang mga July because of base effect. Unless there is really some intervention na mangyayari sa market na biglang bababa yung presyo, wala kaming nakikita sa ngayon. Ayon sa PSA, mula pa Enero ngayong taon ay mataas na ang presyo ng bigas dahil sa problema sa supply sa international market at dahil na rin sa epekto ng El Nino phenomenon. Bukod sa presyo ng bigas, nakaambag rin sa pagbilis ng inflation ang mataas na presyo ng iba pang mga pagkain at non-alcoholic beverages. Bagaman bumilis ang inflation rate noong Marso, ayon sa PSA, pasok pa rin ito sa 2 hanggang 4% target range ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Jed Meresina, UNTV. Yan po mga katambay, ang nakakalungkot po. Binabaliwala po yata ng ating gobyerno, mga katambay. Ang ganito pong nangyayari sa ating kahirapan sa ating bansa. Lalo po siyempre sa pangailangan nating mahihirap, di po ba? Nakakalungkot po. Ito po, meron nga pong nag-comment. Sinasabi po no isang kababayan natin nasa Vietnam. Di ba, Vietnam, oh. Ang bigas daw po doon halos 26 pesos lang. 26 pesos lang po mga katambay. Ang bigas. Ang kilo. Meron pang mabibili na 24 pesos. Ang asukal daw po ganun din, 20 rin mahigit. 20 lang mahigit ang kilo na asukal. Tapos ang kuryente daw po doon, 4 pesos lang per kilowatts. Per kilowatts. Bili nyo kamura. Samantalang sa atin, ang bigas, umapatak ng 70 plus, yung pinakamagandang klase, 70 plus. Yung medyo pangit-pangit na klase, na talagang pangmasa-masa, 50 plus, 55 hanggang 60 pesos, di ba? Nakakalungkot lang po.
Araw-araw sa balita, ano po ang laman ng balita araw-araw? Ang tinututukan po, yung puro kay Duterte. Puro kay Duterte po, di ba? Yung mga yung mga usapin, yung mga agreement, yung mga gentleman agreement po, lagi ang issue. Tapos yung inaapi na tayo ng China, hindi man lang natin kausapin ng China, di ba? Para yung problema malutas muna, di ba? Dahil hindi pa naman natin kayang makipagyera, di ba? Saka ano pa, yung kikibuloy, yan ang mga ini-issue Yung kung sa Kamara naman, ang pinagkakaabalahan nila ron, Chacha, di ba? Sa Senado, kibuloy pa rin, Duterte pa rin. Nandun yung mga senador, tinututukan po mga Duterte. Ang media, puro ganun din po. Politika. Di ba? Nandiyan ang mga makakaliwang grupo. Puro po sila ang issue ng ating bayan. Pero po itong pangangailangan ng ating bayan, tamemi po. Tamemi po silang lahat. Di ba? Isama na natin ang mga vloggers na GCash na sinasabi nila. Yung mga Esimada vloggers. Nakatutok din po sa mga Duterte yan. Kikibuloy sa West Philippine Sea. Diyan lang po umiikot ang araw-araw po na balita sa ating bansa, lalo sa social media. Pabagsakin ng mga Duterte, napakataas ng rate, lalo ang suporta ng mga Marcos kumpara na sa Duterte. Yung mga ganun po ang issue. Pero yung food security natin, yung pangangailangan natin, pataas ng pataas magmula nung maupo. Hindi niyo po ba napapansin mga katambay? Magmula po nung maupo ang bagong administrasyon, doon po bumulusok lahat. Samantalang wala na tayong pandemic halos, di ba? Samantalang nung dating Pangulo na si Rodrigo Duterte, napakarami pong problema ng bansa at may pandemic pa po. Pero never pong tumaas ng ganito katindi ang ating bilihin sa bayan. At never din pong tumaas ang inflation, di ba? Lalo nung walang pandemic, napakarami pong trabaho po na ibibigay at marami ng Pilipino may trabaho noong panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Na kahit nung wala pang pandemic, napakataas ng ekonomiya pa natin, di ba? Saka ang nagawa ng dating Pangulong Duterte ay hindi mo matutularan, di ba? Sa dami. Saka sa pagtugon niya ng problema ng bayan, hindi mo siya matutularan. Kahit ang buong media hindi sumasang-ayon sa kanyang mga plataforma, pero ang mga Pilipinong may hirap, naramdaman nila yung plataforma ng dating Pangulong Duterte. Naramdaman po ng Pilipino. Hindi lang po ng mga taga-Maynila. Kasi yung mga taga-Maynila, yung taga-Luzon, hindi po marunong mag-appreciate po, lalo sa NCR. Hindi po sila marunong mag-appreciate na nagawa ng Pangulong Duterte. Real talk lang po tayo. Nakita niyo po naman kung paano bakbakan ng mga Duterte, lalo ang dating Pangulo. Di ba? Parang walang nagawa sa NCR, sa Maynila, na sinasabi nga ni Kamanong, di ba? Ibalik tanaw lang natin. Yung dagat nila, nataian, na napakabaho, basurahan, for how many long years? Magmula pa sa panahon ng dating Marcos Sr., hanggang sa mga presidenteng sumunod. Naging taian na po yun. Naging taian na, basurahan. Pero isa lang po ang naglinis nun, yung taga Mindanao. Pero never nilang pinasalamatan ang taga Mindanao. Ganon din po Ilog Pasig. Nalinis po. Pero never nilang nababanggit at pinasasalamatan. Pasalamatan man lang ang mga taga Davao, ang pamilya Duterte, di ba? Siya lang ang nakapaglinis niyan, di ba? Tapos ano pa, binigyan sila ng tulay, di ba? Na skyway, na hindi matapos-tapos, di ba? Puro groundbreaking lang ang mga pangulo, lalo nung si Pinoy, di ba? Yung tulay, yung extension ng LRT o yung tren, di ba? Na Cavite, na may papasagasa pa natapos. At first time na magkaroon ng subway ng Pilipinas, never na may mention yan ng mga puro proyekto ng dating Pangulong Duterte. Pero pati bilihin, di ba? Na-maintain ng dating Pangulong Duterte. Pero ngayon, 2 taon na halos ang Pangulong Marcos. Pero wala pang impact sa ating mga Pilipino. Binoto natin ang pamilya, ang Marcoses o ang BBM
BBBM sa pagka-presidente. Ito lang ang nagagawa sa atin ng 2 taon. Puro politika, puro, amyendahan ng batas, puro dagdagan ang termino ng mga politiko natin, nang i-extend pa ang kanilang mga, ang kanilang pamamahala sa ating bansa. Di ba? May mga panukalang ganyan. Yan po ang sinusolusyonan ng ating gobyerno, mga katambay. Hindi po ito. Kung kay Pangulong Duterte ito napakabilis niya lang solusyonan ito. Di ba? Pero ngayon, ang nasusunod sa tingin ni Kamano ngayon, ang nasusunod po ngayon, puro mayayaman, mga negosyante, mga oligarch, ang nasusunod po sa ating bayan, lalo po sa ganito. Kasi puro negosyante po ito di ba? Malalaking negosyante ang may control ng presyo ng bilihin. Hindi na po ang gobyerno sa tingin ni Kamanong. Hindi katulad ng panahon ni Pangulong Duterte, nakokontrol niya. Napapakiusapan niya lahat. Pati mga negosyante natin. Ngayon, napakarami na problema. Paano po? Dahil yung mga smuggler, hindi po nahuhuli ngayon, di ba? At ano pa? Yung mga problema sa korupsyon, di ba? Hindi nasusolusyonan, di ba? Ano pa? Yung problema sa droga, sa krimen, di ba? Hindi nasusolusyonan. Lumalaganap. Merong isang mayor na ayaw lumaganap ang droga sa kanilang syudad, sa Davao. Nagkakaproblema pa, di ba? Parang ayaw ng gobyerno yung ginagawa na ingatan mo yung iyong syudad, lalo yung nasasakupan, di ba? Na hindi malulong, hindi lamunin ng droga ang kanilang syudad. Pero may problema pa rin, di ba? Yan ang tinututukan po ngayon ng gobyerno, hindi po ito. Kayo po mga katambay, ano po sa tingin nyo ang nangyayari sa ating gobyerno? Ito, pagkain pa lang. Hirap na silang solusyonan. Ano pa kung bigyan pa tayo ng mabigat na problema sa ating bansa? Di ba? Ito lang, pangangailangan isa lang. Yung bigas nga lang, di ba? Napako na. Sabagay, pangarap lang naman yun. Di ba? Hindi naman sinabing tututuhanin. Ang sabi lang naman ay pangarap. Di ba? 20 pesos. Nakakalungkot po. Araw-araw po. Araw-araw tayong nangangailangan ng pagkain. Pero yung pagkain, hirap ang ating gobyerno na tugunan. Pababain man lang sana para sa majority ng Pilipino, malasap yung sinasabing bagong Pilipinas, di po ba? Bagong Pilipinas, na walang taong magugutom sa bagong Pilipinas at pangarap din maging world class ang ating bansa. Nakakalungkot lang po. Kaya yan po mga tambay, ang komento ko na walang pagtugon pa sa ngayon ng gobyerno. Puro maghihintay pa tayo. Sinasabi hanggang June. Sa June, tag-ulan. Pagsasabihin nila, hindi kaya dahil nag-uulan na. Di ba? At sinasabi na kakulangan dahil tayo umaangkat. Talaga naman number 1 tayong umaangkat ng bigas. Dinaig pa natin ang China, di ba? Pero sa kabila nun, angkat tayo ng angkat. Ganun pa rin, bulusok pataas. Samantala, sinasabi nga ng kababayan natin, di ba? Doon sa Asia na nandun siya. Magkano lang ang bigas? Per kilo. 20 lang mahigit. Dapat yun ang nangyari sa atin, yung pangarap na yun, 20 lang mahigit. Doon sa sinasabi ng kababayan natin na comment, di ba? Pero sa atin, 75 pataas. Malapit na mag-80, di ba? Nakakalungkot. Yan po mga katambay, ang komento ni Kamanong. Maraming salamat po. Lalo sa nakakagusto ng ating Malita Channel sa YouTube at TikTok, Tambayang Makabayan. Muli po nag-iwang mahalin pa rin natin ating bansa. At tis-tis lang po mga tambay. May pag-asa pang makabawi at makabalik at makaahon ng ating bansa. Paalam. Bye-bye.